sa susunod na talk ng ating Catholic Life in the Spirit Seminar, handa ba tayong magbago? Amen. Diba? Kasi sabi nga ni Brother Lito, Brother George, no? At yun din yung panawagan, no? Magbago. Amen? Kaya kailangan magbago. At hihingin po natin talaga, lagi nating hingin yung banal na Espiritu Santo. At sa pagbabagong ito, syempre, yung buhay din natin magbabago. Amen? Amen! At syempre, no, ayan. So, pakikilala ko po sa inyo ang ating susunod na magbibigay ng panayam. Ayan. Ang ating pong coordinator. Ang ating coordinator, ayan. So, pamilya po siya. No? Dito po siya na-involve at siya na rin po ang magkukwento kung paano siya binago ng Panginoon. Kung paano siya nagkaroon ng bagong buhay sa Panginoon. Ayan. So, palapakan po natin ang Panginoon. So, magkita ni Brother Alice. Amen. God is good. All the time. And all the time. Amen. Purihin natin ang Panginoon. And pakisabi naman sa ating mga katabi, super blessed ako today. Super blessed ako today. Amen. Kasi syempre, nandito ka, sabi nga nila, di ba, ang daming tinawag. Ngunit, konti ang tumugon. Pero napakaswerte nyo, napaka-bless nyo dahil alam ko, bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin naramdaman. Talaga napaka-bless po natin kasi naramdaman natin kanina po, no? Umpisa pa lang. Di ba? Kay Sister Pat pa lang eh. Kay Kuya Bong pa lang naramdaman na natin na ang Diyos ay kasama natin. Amen? Amen. Lalo na nung tayo nagdasal sa praise and worship ni Sister Pat. Amen ba? Amen. Siyempre, pagkatapos nun, yung pagmamahal ng Diyos, pinaliwanag sa atin. Sino? Si Brother? Yan. Oh, talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi pinaparamdam niya sa atin kung gaano tayo mahalaga sa Kanya. Diba? Namatay siya sa krus. Namatay siya sa krus para sa atin. Diba? Yan kasi yung yan talaga yung isa sa isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ating Panginoon, no? Kasi kung hindi namatay ang Diyos para sa atin, ano pa yung pananampalataya natin? Amen? Diba? Na siya'y muling nabuhay kasi yung pinangako sa atin. Amen ba? Amen. Amen. Pagkatapos doon, diba? Kunento naman sa atin ni Sister Agnes yung, paano tayo maligtas? No? Hindi pala sapat yung mahalan tayo ng Panginoon. Dapat meron pala tayong gagawin. Amen? Amen. No? Pagkatapos ng pagliligtas, ayan na. Di ba? May gagawin nga. Sa transformation. Di ba? Pagbabago, ano ba yung mga ginagawa natin? Dapat meron tayong baguhin. Yun po yung pagbabagong buhay. Di ba? At, paano tayo magbabagong buhay? Sa tulong ng kanina, ano ba yung tinawag natin kanina? Banal na Espiritu. Diba? No, tutulungan tayo ng Espiritu upang tayo ay maging bago. Kaya ngayon po tayo ay nasa, anong topic na tayo? New life o bagong buhay. Yan po, nasa journey po tayo. Dito po kasi, no, sino po yung bata pa rito naaalala kung kung saan nila naririnig yung bagong buhay. May kanta pa ngayon, di ba? Bagong taon ay Amen. Di ba? Yun yung kadalasan sabi nila, di ba? Pagka magbabagong taon, doon lang magbabagong buhay. Di ba? Ano pa yung ginagawa nyo nun? Gumagawa kayo ng New Year's resolution. Ayun nga po kasi, di ba? Kasi kagustuhan lang natin. No? Kagustuhan lang natin. No? Sulat-sulat pa tayo. Tapos yung iba nga, ako kasi yung ginagawa ko po noon dyan, no? Konting kwento lang. Na pagka
New Year's resolution, no? Nung bata kami, tapos may quizzes kami niyan. Bibili kami mga paputok. Gagawin namin, susulat namin, tapos tatali namin sa quizzes. Sabi namin, pagkaya na, di ba? Countdown na, yes! Pagka lumipad sa langit yan, tapos lumutok, magbabagong buhay na ako! Amen! Kaya lang, after nung New Year, BSDU ulit. Ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. Yun lang, no? Diba kasi siyempre, tao tayo eh. Minsan, yung authority lang natin yung nasusunod. Kasi pag tao, di ba, sabi nga nila, nababali. Mga pangako ng tao, nababali. Amen? Amen. Amen. Yan. So sa bagong buhay natin ngayon, nasa journey na tayo, pinaramdam natin yung pinaramdam na sa atin yung pagmamahal ng Diyos. And then, di ba, tinuruan na tayo, ano ba yung mga gagawin natin sa pagbabago? No? Dito po, kasama na natin ang Holy Spirit, meron na tayong bagong buhay at bagong anyo natin. So, ano ba yung mga dapat gawin natin? So, yung una yung buhay ng maka-Diyos. Ito yung makikita sa ating karakter bilang isang naglilingkod, lalo na sa atin. Yung mga matatagal na lalo, no? Katulad sa aming mga core leader na nandito. Dapat makita sa atin, no? Makita sa ating karakter at sa ating mga ginagawa sa ating mga kapwa. Pero pag sinabi bang maka-Diyos, ito ba yung pagka sinabi nandito ka sa community, banal ka na, no? Laging nagdarasal, di ba? Laging nagdarasal. Oh, tama naman, dapat talaga lagi tayo nagdarasal. Banal na tayo. Pero, magagawa lang natin kasi yun minsan, ako po kasi ganun noong una eh. Nagagawa ko lang yun kasi pagkasama ko yung mga kapatid ko na nandito. Siyempre, nagiging banal tayo pag tayo nandito eh. Diba? Nagpapakabanal tayo. Nagagawa natin eh. Diba? Nagpe-pray tayo. Nagpe-praise and worship tayo. Pero paano po kung ang kasama natin is yung mga kapatid natin na mga kulit? Yung mga barkada natin na mabisyo? Diba? Noong una po kasi, ganun po ako. No? Hindi agad-agad. Habang journey, hindi po agad yung pagbabago, nawawala pa sa wisyo, di ba? Kasi si Lord, hindi ko pa siya ganong katanggap-tanggap. Kumbaga, lulumpak sa wisyo nun eh, di ba? Ako po kasi dati is alcoholic, yan, workaholic pala, amen. Diba? Nagtatrabaho habang pagtapos umiinom. Yan. So, ganun po yung aking naging karakter noon. Pero habang tumatagal, nalaman ko mali. Mali pala yun. Dahil pala, baguhin natin, unti-unti. So, sa mga kapatid natin na nandito, hindi po basta-basta yung pagbabago. No? Tandaan nyo po, ito po ay journey. No? Maraming pagsubok. Sabi nga nila, pagka nandito tayo sa gawain ng Panginoon, tayo ba'y blessed? Yes. Amen? Amen? Pero, ito po, hindi ko po kayo tinatakot. Marami pong pagsubok. Sabi nga nila, sabi ko nga noon, Lord, nung wala pa ako sa gawain mo, marami na rin akong pagsubok eh. Pero sabi nung ibang narinig ko, sabi, lalo na sa mga born again, ito po minsan narinig ko, kasi nakatin ako noon. Sabi niya, Lord, mga kapatid, pag kayo umaatin sa mga ganitong gawain, gagaan ang inyong pakiramdam, mawawala ang inyong mga problema. Tama ba? Tama naman. No? Pero, minsan nagiging mali yung interpretasyon ng tao kasi kaya sila tumatalikod sa Panginoon kasi nagkakaroon sila ng pagsubok. Hindi nila sinasabi kaagad na ang pagsubok dadating at dadating. Amen? Amen. Sinusubok tayo sa pagbabago natin. Di ba? Brother Luis, pakinggan niyo yung kanyang storya po, di ba? Halos lahat po dito. Di ba? Si Brother Bong, marami rin istorya yan. Kasi kami nakikinig kami sa bawat isang istorya namin. No? Si Sister Pat kanina. Di ba? Pagsubok na siyang, umahadlang para makapagbago tayo. Para tayo mabuhay na maka-Diyos. No? Hindi po ganun kadali. Kaya po dapat po,
lagi natin tandaan na ang Espiritu Santo, sinasamahan tayo. Lagi natin isipin na tayo ay, magbabago ako kasi gusto ko, may conviction. Gusto ko. At dapat yung authority natin, binibigay natin kay Lord. Diba? Dapat si Lord yung siya yung nagmamalayo sa atin. Ibigay natin kay Lord, Lord, hindi ko kayang baguhin yung sarili ko nang ako lang. Amen ba? Amen. Pero kung nandiyan ka, alam kong magagawa ko. Amen? Amen. Amen. So yun po. Yan. So buhay na makalangit. Yan. Paano ba? Sabi sa Colossus, dapat ay mawala na sa inyo ang pitang makalaman. Pangangalunya, kahalayan, mahalay na simuyo ng damdamin, masamang nasa at pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So marami pa po yan, pero ito isa lamang po, kung gusto natin mamuhay ng makalangit, gawin natin yung mga tama. Sabi nga kanina ni Brother George, diba? Habang tayo'y bibinyagan sa banal na spirito, yung mga ginagawa natin, superstitious belief, diba? Minsan, tayo, nung kabataan ko, naniniwala din ako sa mga horoscope na yan. Diba? Pero hindi po, ngayon po, binabago na po tayo. Kaya po tayo dito nasa seminar para baguhin. Hindi naman natin sasabihin na after ng seminar na to, na ako maka-Diyos na ako, makalangit na ako. Hindi pa po. Tayo po'y dadaan pa sa mga maraming pag-aaral. Sa mga marami pang matututunan pa natin sa bawat isa. Tandaan niyo po, hindi lang po kami yung nagtuturo dito. Bawat isa po sa atin. Bawat isang istorya sa atin ng buhay nyo ay natututo po kami. Kaya wag po sabihin nyo, ay, galing ni brother. Natuto ako sa kanya. Pero hindi din pala. Hindi lang pala doon. Ako din po natututo sa bawat isa. Kasama po yung sa pagbabago kasi naalala ko po yung isang sister namin na nagkikwento, Sabi niya, brother, ngayon ko lang na-realize na yung kahirapan pala ng mga kasama natin, ganun, Kasi, naikwento Diba? Dati kasi, siya yung pag bumibili siya ng mga bagay-bagay sa grocery, hugot lang siya ng hugot, Hugot lang siya kasi hindi tinitignan yung price. Kung ano lang yung mabili niya, okay na. Pero nung nakasama namin yung mga kapatid namin na yung ultimo yung bibili na lang ng magkano lang na halaga, tinitignan pa talaga. Si Sister Pat po yun. Ganun siya dati. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos at sa pangunawang binigay sa Kanya, sa pagmamahal sa kapatid namin na nandito, diba? Nagbago siya. Nagbago din yung pananaw. Ganun po yung isang uri ng pagbabago. Yung pagbabago ng pananaw sa ating mga ginagawa. Amen ba? Amen. Amen. So, ito pa po sa Galatia 2 verse 20. Ito po yung pagbabago natin, na hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen? Amen. Dapat magmula ngayon, ito na yung isipin natin, na hindi na ako lang. Hindi na sarili ko lang. Amen ba? Yun nga yung sinasabi ko po kanina na kung sarili lang natin, kami isipin natin at aalalahanin natin na kasi tayo yung tayo lang dito binigyan tayo ng free will ng Panginoon Amen ba? Amen. Kung ano gusto kong gawin, gagawin ko. Magsisimba ko. Hindi ako magsisimba, hindi. Pero ngayon po bago na. Diba? Nabago na tayo. Nabago na ba kayo? Amen. Amen. Konti. Pwede naman. Kasi nga, sabi nga nila, walang biglaan. Lahat dumadaan sa proseso. Diba? Para tayong ginto. Yung ginto ba, pagka nakita nyo, ginto na kagad? Makintab na ba kagad? Hindi pa, diba? Maraming pagbabago na dumadaan sa kanya na proseso bago siya maging ginto na makina, na maging alahas. Amen? Amen. Amen. So, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umuibig sa akin at naghandog
ng kanyang buhay para sa akin. No? Yan po yung kanina, no, na tinalakay natin. Na tayong mamuhay na naayon sa ating Panginoon. Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin at tumutulong sa atin para magbago. No? Kasi kung walang pagbabago sa atin, no, para tayong isang binhi na tinanim sa batuhan. No? At tumubo konti, dahil siya nasa batuhan, walang sustansya. No? Ano nangyari? Namatay. Nawala. No? Kaya yung pagbabago natin, ayos lang yung konti-konti. Sabi nga nila, yung kandila, di ba alam yung kandila? Habang nagniningas yan, di ba? Nandyan pa rin yung liwanag. Di ba? Yung pananampalataya natin na dapat, hindi na ako ganito eh. Di ba? Kasi nakilord na ako eh. Kanina nga, sinabi nyo kanina, habang nakataas yung kamay nyo, ano sabi ni Brother George? Ano? Isuko. Sinuko ko na yung sarili ko kay Lord eh. Sinuko ko na. Kaisa ko na siya. Magkasama kami. Kasama ko siya sa pagbabago. Amen? Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Sabi din po sa 2 Corinto 5, chapter 5, verse 17. Kaya kung ikay nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao ay isa na siyang bagong nilalang. So, sino po yung kaninang nagsasabing nakiisa siya kay Kristo? Ay, wala. Ay, dalawa lang, tatlo, apat, nahihiya pa sila eh. Ay, sabi ka nila, pagka sinabing Lord, kay Lord ako, amen? Taas natin natin mga kamay. Yan, dapat lahat tayo kay Lord. Diba? Kasi iisa na. Bagong nilalang na tayo. Ngayon. Kasi kaisa na tayo ng Espiritu Santo at ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y mapapalitan na ng bago. Yan. So, bago. Kaya nga new life. Bagong buhay. No? I-share ko lang po ng konti, no? Paano ba nagbago si Brother Aris from workaholic, no? Busy sa work at busy sa alcohol. So, dati po kasi, last 10 years, hindi, 14 years ago, o 15 years ago, bago po ako mapasok sa community na to, si Brother Aris po ay isang simpleng taong nagtatrabaho lang, simpleng namumuhay, pumapasok sa trabaho, matutulog, uuwi, pagising, kakain lang, papasok uli. Yung routine ng talaga. Kung napapanood niyo po sa Facebook, yung tao na may hinahabol na parang pera lang na gano'n. Yung nasa harapan yung pera niya. Ganun po yung buhay ko. Alam ko, ganun lang po ang buhay. No? Na magtatrabaho ka para may makain. Magtatrabaho ka para may pambayad ng bills. Magtatrabaho ka para may pambisyo ka. So, ganun lang po yung buhay ko noon. No? Tapos, until na nasali po ako sa alam niyo po yung dati, mga wala pang camera po ng gaano ng cellphone eh. 2009. Oh, yung mga clan mo. Sino po rito nakaabot ng mga clan? Sino bro? Lamayabong, di ba? Mga clan pa noon. Send to all. GM. Mga ganon, di ba? Oo, Friendster pa ako. Sino? Wala pang Facebook eh. So, ganon po. So, nasali ako sa clan and then dami ako nakilala sa iba't ibang lugar. No? Nandiyan pa yung mga, call sign. Oh, nauso yung mga tawagan-tawagan, no? Yan. So, doon po, nakilala po ko isang, actually, hindi kagad siya nakilala ko, yung pinsan niya muna. No? Pinsan niya si Sister Argeline, kapatid po ni Sister Emberlyn. Yan. So, yun po yung una ko naging close dun sa clan. So, usap-usap. And then, hindi ko na matandaan kung kasali na agad siya doon o sinali lang siya eh.
Kasi alam ko, ano pa nun, may panahon pa ng mga Jejemon. Panahon pa kasi ng mga Jejemon nun, mga text, kala mo, ang haba-haba, di ba? Oo, yung mga nauuso pa yung mga style sa text. So yun po, nagtatrabaho, magte-text. Yun po yung buhay ni Brother Aris no, tapos magko-computer. Yun lang po yung buhay ko nun eh. And then, nakilala ko po si Sister Pat. Yan, doon na po nagsimula. Doon po yung simula ng pagbabago. Nakilala ko po si Sister Pat. So, textmate kami sa, ano ba tawag nun? Sa clan. And then, una ko siyang namit po sa C4. C4 kasama. Doon po kami unang nag-meet. And then, ang pagkakaalala ko nun, ano eh, sabi niya, bago ko niya invite sa gawain na to, sabi niya, at tawagan po kasi namin Cookies and Cream. So, sino po si Cookies? Ako, siyempre, ako yung maitim. Yan, so yun po. Yun po, huwag natin masyado pahabain. Minaya niya po ako sa isang gawain. Sabi niya, kung di ba gusto mong sumali o sumama, attend ka naman sa, sa gawain namin. Sabi ko, anong gawain? Ano ba yun? Trabaho ba yun? Kasi pag gawain, alam ko, trabaho. Pero, sabi niya, ano doon? Masaya doon. Paano masaya? Sabi niya, may mga mamatanda, may mga bata, tapos may mga kaedad mo. Kasi hindi ko pa siya kaedad eh. Kaedad ko. Yun po yung nangyari. And then, yun po, one time, mga 2010, napilit niya po akong sumama. Sabi ko, ano ba yung gagawin natin dyan? Basta, sama ka lang, maupo ka lang dyan. Kung gusto mong tumayo, kung gusto mong pumalakpak ka. Actually, kasi hindi po ako pala simba. Sabi ko nga po noon, ang thinking ko po noon, ang mindset ko noon, sapat na yung naniniwala akong may Diyos sa langit. Sabi nga, kahit na hindi ako nakakapagsimba. Tama po ba mali? Mali, no? Noon, akala ko tama na yun. Diba? Noon, akala ko tama na yun. Nakita ko pa nga ulit yun sa Facebook eh. Diba? Ang sabi doon sa, sa meme, hindi nagsisimba araw-araw, pero araw-araw akong naniniwala. Parang, eto ko dati, sabi ko, naniniwala ako pero hindi ako nagsisimba. Until nakasama ko sa community, yun na nga po yung na-invite na ako. Diba? Umupo ako, sabi ko, upo muna ako. Tingin ako, may nagsiset up ng mga music. May tugtugan to, may banda. Sabi ko, pero sa simbahan na po yun, ano kaya yung mga tugtug dito? Yung hallelujah, hallelujah to. Alive. Siyempre, yun naman lagi yung Yun lagi pumapasok pagka sa mga tropa, asaran, di ba? Pagka nakakapunta tayo sa ganito. Ay, sabi ko, alive to, sigurado. Tapos yun na nga, sabi niya, tapos winelcome ako. Ganun lang. Parang wala lang, normal lang na tayo, mga walang nakaupo lang. And then, yun na, kumakanta na, palakpak lang. Unang beses, sabi niya, pagkatapos nun, kasi parang baliwala lang sa akin eh. Yung unang attend ko, baliwala, walang impact. Kumbaga, kasi ang focus ko nun, kaya ako umaattend sa ganon, umaattend ako doon kasi nandun siya. Yun, doon nagsimula. Nandun siya eh. And then sabi niya, balik ka next, Friday Oo, tawag pala dito prayer meeting. Yung pala yung prayer meeting, parang born again. Sabi ko pang ganon. And then, ayun na, nagsimula na. Sige, atin na lang ako. Para makita ko siya, sabi ko. Kasi yung focus eh. Kasi nga, tao, di ba? Pag may gusto tayo, di ba? Gusto natin makita. Puntahan natin. Actually, wala pa po akong motor na namamasahe pa lang po ako. At hindi po ako taga Nabotas. Taga Valenzuela po ako. Taga Malinta. So, 3 sakay po lagi yun. Pagka namamasahe ako. Pagkatapos po nun,
Pangalawang attend. Okay. So, sabi ko nga, masyadong gabi na natatapos. Baka sa susunod, di na ako a-attend. Kasi papasok pa ako kinabukasan. Sabi niya, sige, okay lang yan. Magiging masaya ka rin. No? Sabi ko, sige, try ko ulit sa susunod. Pero si Lord talaga, magaling si Lord. Alam niya, alam niyang mamili kung sino yung makakatulong sa kanyang gawain. No? Sabi ko, sige, attend ako. Attend ulit ako, pangatlo. Tapos, hindi ko na namamalayan. No? Tumagal at tumagal, 1 buwan, 3 buwan. Ano na ako? Sabi niya, nilapitan na ako nila Brother Luis, nila Brother Albert pa noon. O sila Sister Telma ba yun? Tama ba? Elma, no? Sila pa yung mga naabutan ko sa music ministry noon. Si Kuya Bong, actually, naabutan ko yan, ano lang eh. Huling taon yan. Paalis na talaga siya nung 2010 Kuya Bong, di ba? So, yun. So, yun nga, sali ka sa amin, music ministry ka. Sige, okay lang, sabi ko. Pero hindi ako marunong tumugtog eh. Hindi ako masyadong marunong tumugtog. Tamburin, pwede na yan. Tapos, buhat-buhat. Doon ko nagsimula sa buhat. And then, tumagal ulit, 6 na buwan, mag-1 taon na. Sabi ko, parang iba na yung gusto ko. No? Sabi nga ni Lord, pag gusto kitang baguhin, mababago kita. Amen ba? Amen. Yan na po. Yan na po ang pagbabago dumating sa akin. No? Kasi after ng mga 1 taon, umaatin ako kasi hindi lang dahil nandun si Sister Pat. No? Kasi nasanay yung katawan ko, parang hinahatak ako pag every Friday. Kasi ano po ako, isa po akong aircon technician sa isang company noon. Tapos ako ang head. So pagka may mga malalayong pupuntahan, mga troubleshoot ako po pinapadala. No, parang grade 6 nga raw yung height kung tawagin ng mga customer namin. So ganun yung nangyayari. So kaya sinasabi ko sa boss ko, boss, maaga kong tatapusin itong gawa ko ha. Friday kasi ngayon eh. Sabi ng boss ko, at parang napapansin ko pag Friday nagmamadali ka. Lagi ka bang may pinupunta pag Friday? Sabi ko, meron, boss eh. Actually, yung boss ko, born again kasi yun. Sabi niya, ano may pinupunta mo? Eh, pag Friday pa naman, marami tayong gawa. Eh, boss, pasensya na. Kasi, actually, nasama ko na si Sister Pat nun yun eh. Doon. Kasi nga, nag-swimming kami nun. Nakasama. Pupunta ka lang naman kila Pat, sabi niya. Hindi po, boss. Actually, pagka Friday, matin akong prayer meeting. Well, sabi niya, prayer meeting eh, ang lakas-lakas mo uminom, nangunguna ka pa sa mga kasama mo. Walang mangyayari sa'yo doon. Hindi, boss, totoo. Kasi pag Friday, feeling ko, lagi akong lagi ko gusto tapusin trabaho, tanghali pa lang. So, ganun, nabago yung yung pananaw ko na, dati kasi, pag pupunta ako, kasi nandun lang si Sister Pat, pero pag si Lord yung kumilos, no, pinabago niya yung takbo ng, pati yung katawan ko eh. Iba yung lakas ko talaga nung time na yun. Pag gumagawa talaga ako, sabi niya, Friday ngayon, na-attend ka. Talagang 4 p.m. pa lang, nag-early out na ako. Kasi minsan malayo yung biyahe eh. Naka-destino kami sa malayo. Boss, out na ako, tapos ko na yung gawa ko ha. Sabi niya, sige. Pero mabuti ang Diyos kasi pinayagan ako ng boss ko. Amen? Para pa natin ang Lord. Si Lord talaga. Kasi kung hindi po ni Lord yung boss ko na payagan ako every Friday na yun, siguro ang dami kong absent. No? Kung tatanungin niyo si Brother Alex, ilan po ba yung absent sa prayer meeting? Hindi pa ata aabot sa daliri ko sa kamay. Amen? Amen pa lang ba natin si Lord? Yan. Tapos po, yan na. Attend. Hanggang sa dumating yung time po, no?
isa rin po sa pinaka-pagsubok po namin sa community, yung pagkawatak-watak. Naalala niyo po yung, kasi po dati po sa community na to, nung dating leader pa namin, naisip namin na, magkakaroon ng grupo-grupo. Pero hindi po kami nagpadala doon sa grupo na yon, no? Kasi nandito na kami, si Lord din nagbigay sa amin ng lakas eh. Binago na kami ni Lord eh. Sabi niya kung galing yung pinairal namin, yung community na to mawawala. No? Kung galit, puot, sama ng loob, no? Wala po ito, mawawala na. Kasi wala na pong naiwan sa community nung time na yun eh. Bali halos kami na lang po nila Brother Luis, Sister Pat, Sister Agnes, tapos yung iba po pa namin youth na 3 peraso na lang. No? Iniwan po kami, yung ibang grupo, lahat po sumama dun sa dating coordinator namin. Pero napakabuti ng Panginoon kasi binago niya kami, hindi lang dun sa pananaw, kundi sa pagkilos. Amen ba? Amen. May sinasabi ko kanina na karakter. Na binago kami, na nakapagsalita kami dito. No? Yung pananaw namin sa aming mga kasama, pananaw na namin sa aming mga kaaway. No? Hindi namin masyadong dinibdib yun. Kumbaga, nagpatuloy kami sa gawain na to. No? Nagpatuloy kami kasi binigay na ni Lord sa amin to eh. Diba? Tapos yung pa, lumipas pa ang panahon. No? Ilang years, 10 taon na nakalipas. No? Dumating yung time na sabi, kasi ito rin nakuha ko rin sa isang kapatid namin. Ang sabi niya, pag may gusto kang makasama habang buhay, pagdasal mo. No? Pagdasal mo yan, bibigay sa'yo ni Lord yan. Diba? Bibigay sa'yo ni Lord. At alam niyo po ba, talaga napakabuti ng Panginoon. Binigay ni Lord si Sister Pat sa akin. No? Nag-propose po ako sa kanya sa mismong prayer meeting. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Siyempre, sumagot ng oo. Parang yung pagsagot natin sa Panginoon kanina na isinusuko natin ang ating sarili sa Kanya. Amen? Amen. Amen. O, napakabuti ng Panginoon. Kaya yung pagbabago ibibigay ni Lord sa atin yan. Diba? So yun po, hanggang sa dumating yung after mag-propose, diba? Dumating yung pandemic, yan. 2 years after po nun, kami po yung nagpakasal, talagang munti ka na nga po hindi matuloy. Actually, yung first date, hindi talaga natuloy. Dapat February. Dahil sa kahigpitan, kasi lumuwag na yun eh, 2021. Lumuwag na yung yung mga, ano ba tawag doon? Protocol. Lumuwag na eh. Nung padating na yung yung aming kasal sa na date, kumigpit. So, ang ginawa namin, huwag natin dyan ilagay. Diba? Pag tayo ng 1 year pa, and then, July. So, yun po. July 1 po, 2021, kami po yung kinasal ni Sister Pat. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. So, nabago. Doon din po nabago yung aming pananaw. Kasi sabi nga nila, makikita mo ang pagbabago ng isang tao pag nakasama mo na talaga siya ng matagal. Kasama po sa pagbabagong spiritual namin, yung pagsasama namin. Kasi nandun si Jesus sa aming kalagitnaan. Maraming pagsubok, ilang beses din po kami naghiwalay, nag-away, nagbalikan. No? Pero si Lord talaga, ibabalikan niya doon sa, makakasama mo talaga. Diba? Nababaguhin ang inyong pananaw sa buhay. At sabay po kami nag-serve kay Lord. Amen? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Nasabay kami na lumalago. Diba? Amen po rin natin ang Panginoon. So ngayon po, ay hindi kita. Yan. So ngayon po, naiba na yung priorities. Dahil sa pagbabagong binigay ng Panginoon sa amin, sa akin, no? So dati po kasi ang priority po, di ba? Ito rin po naman yung nakasulat dyan. Yan. So yung priorities po, dati di ba,
trabaho, yung pera, yung kapangyarihan, kasikatan o katanyagan, pagkain, sex, drugs, alcohol, no? Lahat po yan na iba na. No? Sa lumang buhay po natin, yan po yung kadalasang naiisip natin. No? Hindi kasi natin kasama si Jesus eh. Hindi pa natin isinusuko sa Kanya lahat eh. Diba? Pero kung kasama na natin si Jesus at siya'y nananatili sa ating puso, diba? Wala na po. Ano na lang po yan? Nasa likod na lang po natin yan. Ano muna po sa atin lagi ang ating Diyos na buhay. Na siya nagpapabago sa bawat isa sa atin. No? Kaya po lagi natin tatandaan. No? Isuko natin ang lahat sa ating Panginoon at hayaan natin siya ang patuloy na magpabago sa ating mga sarili. Kasi kung tayo lang po sa sarili natin, hindi po natin kakayanin. Kung ang ating desisyon sa buhay natin lang ang ating papanigan, wala pong mangyayari. Kaya po, mga brothers and sisters, isa lang po yung sasabihin po sa inyo, nakakayanin nyo po yan. Ang pagbabago sa buhay hindi po madali. Pero tutulungan tayo ng Panginoong nasa langit. Amen? Amen. Purihin natin